Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung tuwing umaga po ay mataas ang inyong blood sugar, hindi po kayo nag-iisa. Maraming Pilipinong seniors ang may ganitong karanasan araw-araw. At hindi po ito dahil may mali kayong ginawa. Ito po ay normal na reaksyon ng ating katawan. Ang tawag dito ay Down phenomenon. Mula alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, ang ating katawan ay gumagawa ng mga hormone tulad ng cortisol, adrenaline, para tayo'y magising at maging handa sa bagong araw. Pero kung kayo ay may diabetes, ang mga hormone na ito ay maaaring magpataas ng inyong blood sugar kahit hindi pa kayo kumakain. Kaya kung tiningnan nyo ang inyong glucometer pagkagising at nakita nyong mataas ang resulta, huwag mag-alala. Hindi kayo nag-iisa. Marami pong seniors sa buong Pilipinas ang may ganitong karanasan. At may magagawa po tayo para dito. Simula ngayon, maaari ninyong i-monitor ang inyong asukal at sundin ang mga simpleng morning habits na tatalakayin natin sa mga susunod na bahagi. Hindi kailangan ng gamot o mamahaling supplements, kundi disiplina, kaalaman, at konting malasakit sa sarili. At bago tayo magpatuloy, maraming salamat po sa inyong panonood. Ang inyong pakikinig ay patunay na may malasakit kayo sa inyong kalusugan. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang mga bagong video na may kapakipakinabang na payo para sa iyong kalusugan. Simulan natin sa pinakasimple at pinakaabot kayang paraan para tulungan ang katawan. Isang baso ng maligamang na tubig sa umaga. Simpleng tubig lang, walang halong gamot, walang gastos. Pero ito ay may malaking epekto sa inyong katawan, lalo na kung may diabetes. Habang tayo'y natutulog, ang ating katawan ay naubusan ng tubig. Hindi man tayo pawisan, may nawawalang tubig sa ating hininga at balat. Kaya pagkagising medyo malapot ang dugo, mabagal ang metabolismo. At maaring tumaas ang asukal sa dugo. Pero kung inom kayo ng maligamang na tubig pagkagising, maaari niyong tulungan ang inyong katawan na paandarin muli ang metabolismo, linisin ang dugo, at bawasan ang sobrang glucose sa loob ng katawan. Gawin ito sa umaga. Ihanda ang baso ng tubig bago matulog. Pagkagising, uminom ng dahan-dahan. Huwag minamadali. Maaari kayong maglagay ng kalamansi o kaunting lemon. Para sa dagdag linis at sariwang pakiramdam, kwento ni Nanay Delia mula sa Quezon. Simula nang uminom ako ng tubig na may kalamansi tuwing umaga. Bumaba ang sugar ko, at pakiramdam ko magaan. Pawala. Kung kayo po ay may sakit sa bato, mabuting kumonsulta muna sa doktor bago sundin ang ganitong routine. Pero sa karamihan po ng mga seniors, isang baso ng tubig sa umaga ay isang magandang simula ng araw. Attendant. Ang maliliit na hakbang, kapag araw-araw ginagawa, ay nagiging malaking pagbabago matapos uminom ng tubig. Oras na para gumalaw ng kaunti. Hindi kailangan ng matinding ehersisyo. Hindi kailangan ng o kagamitan. Ang kailangan lang, kaunting kilos tuwing umaga. Bakit ito mahalaga? Kapag kayo'y gumalaw pagkagising, ang inyong mga kalamnan ay ginagamit ang asukal sa dugo bilang enerhiya. Kaya't walang insulin. Kaya kung kayo ay may diabetes, ito ay natural na paraan ng pag-stabilize ng blood sugar. Kahit 0 hanggang 15 minuto lang. Malaki na ang maitutulong sa inyong katawan. Ano ang pwede niyong gawin sa bahay? Maglakad-lakad sa loob ng bahay o sa bakuran, gumawa ng 0 maliliit na pagupot tayo. Squat, habang hawak ang sandalan ng silya. Ikot ang mga balikat, lig, at kamay, magunat at huminga ng malalim, o kaya'y sumayaw sa paborito niyong lumang tugtugin. Subukan. Anak, kahit maputi na ang buhok ko, o purely shells. Kaya dahanda, hanlang, basta may gila at saya. Sa Tatay Nestor mula sa Bicol ay nagbahagi.
Tuwing umaga, binubuksan ko ang radyo at naglalakad ako habang nakikinig sa musika. Hindi mabigat sa katawan, pero malaki ang tulong sa aking sugar at pakiramdam. Paalala. Kung kayo'y may sakit sa kasukasuan, huwag pilitin. Dahan-dahan lang. Huwag mainip, basta tuloy-tuloy araw-araw. Tandem. Ang katawan na kumikilos ay katawan na gumagaling. At kung may galaw sa umaga, may lakas para sa buong araw. Ang almusal ay hindi lang basta pagkain. Ito ang unang utos sa katawan kung paano nito hawakan ang asukal sa buong araw. Kaya kung mali ang pagpili ng pagkain sa umaga, maaari nitong itulak pataas ang inyong blood sugar. Ano ang iwasan? Matatamis na cereal. Tinapay na puti o malambot na pandesal. Instant champorado na may asukal. Matatamis na inumin o juice. Ang mga ito ay may mataas na glycemic index. Mabilis nilang pinapataas ang asukal, pero agad ding bumabagsak. Kaya kayo napapagod, nagugutom, o nagiging irritable. Ano ang mas magandang almusal? Itlog, piniritong itlog o hard-boiled, may protina at walang asukal. Avocado, mababa sa sugar, mataas sa good fats. Ampalaya, isa sa mga pinakamabisang gulay para sa diabetes. Kamote, natural na matamis, pero mas mababa ang epekto sa sugar kaysa kanin. Plain yogurt, walang flavor, walang asukal. Konting mani o buto, tulad ng peanuts o pumpkin seeds, pero wag sobra, mga simpleng kombinasyon. Itlog plus ampalaya plus calamansi tea. Kamote plus avocado plus tubig. Yogurt panandang pandagdag 5, mani panandang pandagdag kalahating papaya. Kwento ni Aling Cora mula sa Laguna. Dati, almusal ko ay tinapay at gatas, pero ngayon, itlog at ampalaya na. Mas busog ako at ang sugar ko ay hindi na pabago-bago. Paalala sa prutas. Ang ilang prutas tulad ng saging ay maaaring magpataas ng asukal kung kakainin ng walang laman ang tiyan. Mas mabuting prutas sa umaga, papaya, bayabas, o suha, mas mababa sa asukal. Ang almusal ay hindi dapat magpabusog lang. Dapat ito ay tumulong sa katawan na maging balance, kalmado, at handa sa buong araw. Para sa marami sa atin, hindi kumpleto ang umaga kung walang kape. Pero kung kayo ay may mataas na blood sugar o may diabetes, mahalagang tanungin, nakakatulong ba talaga ang kape o nakakasama? Ang kape mismo, kung walang asukal at gatas, ay may benepisyo. Pero ang problema ay nasa kung kailan, paano, at anong uri ng kape ang ininom natin. Ano ang dapat tandaan? Ang kape ay nagpapataas ng cortisol. Isang hormon na maaaring magtaas ng asukal sa dugo, lalo na sa umaga. Kapag uminom kayo ng kape agad pagkagising, sa walang laman na tiyan, posibleng magka-surge ang blood sugar. At kung ang kape ay may asukal, cream, o flavoring, lalong masama ito sa kalusugan. Ang tatlo in negatibo isa na kape ay karaniwang may mataas na asukal, Trans fat mula say non-dairy creamer. Artificial additives. Ano ang mas ligtas gawin? Uminom ng kape 1 oras pagkatapos kumain, hindi agad pagkagising. Iwasan ang asukal, subukan ang stevia o kakaunting cinnamon. Palitan ang gatas ng unsweetened coconut milk o almond milk. Subukan ang salabat, tsaa ng luya, o sikoria, coffee alternative na walang caffeine. Kwento ni Lola Belen mula sa Iloilo. Dati, araw-araw akong may 3 in negatibo isa, ngayon, salabat na may kalamansi sa umaga. Mas magaan sa tiyan, at mas stable ang sugar ko. Tip. Magplano in coffee schedule. Halimbawa, Martes at Biyernes lang ang tunay na kape. At sa ibang araw, salabat o herbal tea. Tandem. Hindi kailangang iwan ang lahat ng gusto mo. Pero kung may kondisyon ka tulad ng diabetes, ang tamang timing at alternatibo ay susi sa kalusugan. Isa sa pinakamabisang paraan para mas makilala ang iyong katawan at mas maunawaan ang iyong blood sugar ay ang pagsusukat tuwing umaga.
at pagtatala ng resulta. Bakit mahalaga ito? Makikita mo kung paano nakaapekto ang pagkain mo kagabi. Malalaman mo kung may epekto ang tulog mo o stress. Matutukoy mo kung alin sa mga almusal o routine ang talagang gumagana para sa iyo at bakit kailangan itala. Kasi hindi lahat ng araw ay pareho. At sa dami ng ginagawa natin, madaling makalimot. Pero kung may tala ka, makikita mo ang trend o pattern. Magkakaroon ka ng evidence para sa doktor. At mas lalo kang mainganyo na ituloy ang magagandang gawain. Pwede kang gumamit ng simpleng notebook. Isulat mo. Hunyo 20, 6 oras 30 minuto, asukal, 7.5 mol, almusal, itlog at kamote, tulog magaan. May libre ring apps tulad ng My sugar. Diabetes M. o simpleng notes sa inyong cellphone. Kwento ni Nanay Lati mula sa Tagaytay. Akala ko walang epekto ang salabat, pero nakita ko sa tala ko. Kapag umiinom ako nito, bumababa talaga ang sugar ko kinabukasan. Extra tip. Pagkatapos sukatin, isulat agad, dagdagan ng notice gaya ng masama ang gising, iso masaya ako, o masakit ang tuhod. Makakatulong ito para makita kung may kaugnayan ang emosyon at katawan. Tandem. Ang pagsusukat ng asukal ay hindi lamang para sa pagkontrol. Ito ay isang paraan ng pagmamahal sa sarili. At sa bawat tala, natututo kang alagaan ang iyong katawan ng may malasakit. Kapag pinag-uusapan ang blood sugar, madalas iniisip lang natin ang pagkain o ehersisyo. Pero alamin jowa? Ang kalidad ng tulog ay may direktang epekto sa inyong blood sugar. Kapag kulang ang tulog, tumataas ang cortisol. Isang stress hormone na nagpapataas ng asukal. Nahihirapang gumana ang insulin at nagkakaroon tayo ng mas malakas na gana sa matatamis. Sa mga seniors, karaniwan ang problema sa tulog. Mga karaniwang dahilan. Masakit ang katawan, madalas ang ihi sa gabi, maingay sa paligid, o simpleng pag-aalala at pagkabahala, kaya kahit maayos ang kain at kilos. Kung puyat, taas pa rin ang asukal sa umaga. Ano ang pwedeng gawin para sa mas maayos na tulog? Iwasan ang kape, green tea, kahit sa labat pagkatapos ng 4 oras. Iwasan ang cellphone o maliwanag na ilaw 1 oras bago matulog. Uminom ng maligamam na tubig o tsaa ng chamomile o dahon ng guyabano. Pakinggan ang mga tunog ng kalikasan o instrumental music. Mag-pray, mag-meditate o magbasa ng magaan na kwento. Subukan din ang simpleng foot soak. Ibabad ang paa sa maligamang na tubig na may kaunting asin. 5 hanggang 10 minuto bago matulog. Si Tatay Boy mula sa Pangasinan ay nagsabi, "Dati, 2:00 na ako nakakatulog, pero nang simulan ko ang tahimik na gabi at chamomile tea, naging tuloy-tuloy ang tulog ko at bumaba rin ang sugar ko." Ideal na oras ng tulog. 9 oras 30 minuto ng gabi hanggang 5 oras 30 minuto ng umaga. Tandem. Ang katawan ay hindi makakabawi ng tulog sa ibang araw. Kaya ang pag-aalaga sa pagtulog ay pag-aalaga sa buong sistema ng katawan. Minsan iniisip natin, hindi naman ako mahilig sa matamis, bakit mataas pa rin ang blood sugar ko? Ang sagot ay maaaring nasa mga pagkaing akala natin ay healthy. Pero may nakatagong asukal. Kadalasan itong makikita sa Ready-made cereals. Low-fat yogurt. Instant oatmeal. Juice o powdered drinks. Canned fruits o salad dressing. ang mga label ay madalas nakalilito. Kahit walang nakasulat na sugar, may iba't ibang pangalan ito tulad ng Glucose syrup. Fructose. Maltodextrin. Corn syrup solids. Inverted sugar. Honey extract. at kung minsan, ilang uri ng asukal ang ginagamit sa iisang produkto. Halimbawa, isang healthy granola bar. Nakasulat no added sugar, pero sa likod, May brown rice syrup, fruit concentrate, at molasses. ano ang dapat gawin?
Una, basahin ang label. Hanapin ang linyang sugars sa nutrition facts. Kung higit sa 5 gramo ng asukal sa bawat 100 gramo, matas na ito. Pangalawa, piliin ang simple. Mas kaunti ang ingredients, mas maganda. Halimbawa, yogurt na plain lang, hindi may flavor. Tinapay na whole grain, hindi pino. Lugaw na ikaw ang nagluto, hindi instant. Pangatlo, iwasan ang 3 in negatibo isa drinks, sweetened soy milk, at mga flavored na tubig. Mas mabuting inumin ang tubig na may kalamansi, homemade salabat, tsaa ng guyabano o dahon ng mangga, kwento ni Aling Nida mula sa Bacolod. Akala ko safe ang yogurt na low-fat, pero natuklasan ko, mas marami pa pala itong asukal kaysa regular ngayon, plain yogurt na lang ako, nilalagyan ko ng konting mani. Tandem. Hindi lahat ng mukhang healthy ay mabuti para sa blood sugar. Mas mabuting bumalik sa simpleng pagkain. Lutong bahay, at alam mo ang nilalaman. Hindi lang pagkain ang nagpapataas ng asukal sa dugo. Maging ang iyong emosyon, takot, inis, kaba. Lahat ito ay may direktang epekto sa blood sugar. Kapag tayo'y na-stress, ang katawan ay naglalabas ng mga hormone tulad ng adrenaline at cortisol. Ang layunin ng katawan, ihanda ka sa fight or flight. Kaya naglalabas ito ng dagdag na glucose sa dugo. Kahit hindi ka pa kumakain. Sa mga senior, karaniwan ang stress tuwing umaga. Pag-aalala sa kalusugan, pangungulilaw pagiging mag-isa, problema sa pamilya, o minsan, simpleng katahimikan na nakakapagpalalim ng iniisip, kaya kahit wala kang kinakain na matamis. Kung ang katawan mo ay palaging tensyonado, metaas pa rin ang blood sugar mo. Pero may simpleng solusyon, paghinga. Sa loob lamang ng 3 hanggang 5 minuto. Maaari mong patahimikin ang katawan mo gamit ang tamang paghinga. Subukan ito tuwing umaga, bago bumangon. Umupo o humiga ng komportable. Isara ang mga mata. Huminga ng malalim sa loob ng 4 na segundo. Pigilan ang hininga ng 2 segundo. Dahan-dahang huminga palabas sa loob ng 6 na segundo. Ulitin ng 10 beses. Kung gusto mo, maaari kang magpatugtog ng malumanay na tunog. Halimbawa, tunog ng ulan, alon sa dagat, o instrumental music. Si Lola Feli mula sa Rizal ay nagsabi, "Bago ako bumangon, humihina muna ako ng malalim. Ngayon, hindi na ako parang laging kabado at mas kalmado ang katawan ko buong araw." Ang ganitong simpleng ehersisyo ay hindi kailangan ng kagamitan. Hindi rin ito pisikal na pagod, pero ang epekto ay malalim. Kalmado ang isip, kalmado ang puso. At dahan-dahan, bumababa rin ang blood sugar. Tandem. Sa bawat paghinga na may layunin, nagpapadala ka ng mensahe sa iyong katawan. Kalma lang. Ligtas tayo, kaya natin ito. Kapag maayos na ang pagkain, tulog, at galaw, maaari na tayong magdagdag ng simpleng natural na tulong na maaaring makatulong sa pag-stabilize ng blood sugar. Pero tandaan, lahat ng ito ay dapat gawin kasama ng payo ng inyong doktor. Hindi lahat ng bagay na natural ay ligtas para sa lahat. Kaya bago magdagdag ng kahit ano sa inyong routine, kumonsulta muna sa inyong health provider. Narito ang ilan sa mga pinakakaraniwang natural na tulong. Korea o cinnamon. Kalahating kutsarita sa lugaw mainit na tubig. Tumutulong sa katawan na mas magamit ang insulin. Huwag sosobra, sapat na ang kaunti bawat araw. Sa labat na may kalamansi, imbierna at tubig na may kaunting kalamansi, mainam bilang kapalit ng kape. Nakakatulong sa circulation at inflammation. Chamomile o dahon ng guyabano, pampakalma, nakakatulong sa tulog. Kapakipakinabang kung palaging tensyonado. Mainam sa gabi pero pwede ring sa umaga kung kinakabahan. Magnesium at zinc. Maraming senior ang kulang dito, tumutulong sa pagtulog at insulin sensitivity.
Pwede itong makuha sa pagkain, nuts, leafy greens, at isda. Pero kung kailangan ng supplement, dapat may payo ng doktor. Ampalaya, dahon ng bayabas, at lagundi. Ampalaya bilang ulam. Dahon ng bayabas o mangga, maaring gawing siya. May natural na epekto sa blood sugar at immune system. Kwento ni Mang Ben mula sa Quezon City. Sinubukan ko lang ang cinnamon sa lugaw. Hindi ko akolin. Mas matagal akong busog at mas maayos ang aking sugar reading pagkatapos ng 2 linggo. Tandem. Ang mga pandagdag ay hindi kapalit ng disiplina, pagkain, o tulog. Pero kung maayos ang inyong lifestyle, ang mga ito ay maaaring magbigay ng dagdag na suporta. Ang sikreto ay hindi paramihan ng ininom, kundi paunti-unti, tuloy-tuloy, at may malasakit. Isulat sa mga komento kung ano ang bago at kapakipakinabang na natutunan mo matapos panoorin ang video.